So, mga katech, welcome back to my channel. Once again, magandang araw sa inyo dyan sa Luzon area, Visayas at saka Mindanao. Ako ay nagpapasalamat sa suporta ninyo. And then, patuloy lang tayo sa exploration. Yung bato na yan yung rectangle type na parang libingan or parang pansyon kung sa Bisaya pa. Okay, so medyo malaki siya, hindi ko lang mapapakita sa inyo yung sukat. Malaki yan, nasa 4 feet yung taas, 4 feet yung sa gilid, mga sa mga 5 feet yung taas sa gilid, mga 2 feet yan. So and then yan, makinis siya, para siyang pansyon talaga, talagang marker siya. Makita natin yung cutting na talagang legit talaga, legitimate marker talaga. So ngayon, ayan, yung lupa kasi naka-slope ng 45 degrees, kaya nilagyan siya ng depensa dito na hindi ma-move. Okay, so ngayon mga TH, may staka na ako dyan. Yan yung staka ko, explain ko sa inyo mamaya. Okay, yan yung parang pansyon na talagang hinati, talaga kinating, talagang marker siya. So, yung mga basher dyan, walang alam. Bali, yung mga bintot-bintot na basher dyan, alam ko yung mga basher dyan na tsamba-tsamba yan sa kanila. Nakita to sa mga basher, babasagin talaga to. Wala kayong makuha dyan kapag binasag niyo yan. Okay, pakita niyo yung talagang legit marker talaga siya. Okay, talagang marker. Ngayon mga ka-TH, yan yung natin. Itong bato na ito ay may araw siya, yan siya tatama. Din almost heart yan, heart shape. Yan. So ngayon mga TH, may another load doon dyan. Puntahan natin, explain ko sa inyo mamaya dyan kung bakit may load dyan. Dito muna tayo, nakita natin yung puno na yan, century yan, malaki yan. So may mga malaking mga bato lang, maraming bato, kaya hindi masyadong lumalaki, pero old na yan. Dito tayo sa taas. Yan siya, 3 puno yan, siya 2, 3 yan, naka triangle formation yan. So hindi ko alam kung anong puno, anong klaseng puno ito, pero century yan. Then tayo, pinalibutan yan ng bato yan, naka wall type, may passage yan punta dito. Dito may daanan din, tsaka dito may daanan yung bato na yan. Yan siya tatama. Kumpas tayo dito, yan, jaw is 90 degrees kasi wood element yan. Itong bato na ito yung lock point sa waist. Jaw is 90 degrees, baka simot jaw is waist to 70. Yan siya tatama. Okay, 3 kahoy yan. Tsaka sa norte naman, norte, may dead creek dyan, may dead creek yan, creek na yan dyan. Tsaka may poles dun din. Dyan yung load, maliit na load. Dyan sa yung example ng punong kahoy na under on the spot. Okay, din dito tayo kukumpas dito sa gilid. Yan siya, 2 to 5 degrees. Nandun yung isang load natin. Yan, 2 to 5 degrees. So baka simot 45. So makita natin yung mga bato niya may pagitan. Yan.
Yan. Yan, diretso yan doon. May pagitan yun din yung tinatawag na passageway. Punta doon. Okay. Talagang ginawa siya, naka sit up talaga siya papunta doon sa isang load. Yan, kita natin may pagitan, passageway. Yun, passageway. Patahan natin. Passageway yan. Yan, dalawa. Ano yan. Dito naman. Pangatlong passageway. Yan. Doon, pang-apat doon. Diretso na sa item, hindi na linisan. Saka may Y marker, may arrow yan papunta doon sa punong kahoy sa load doon. Ngayon mga tayo, explain ko na sa inyo ngayon para may idea kayo. Okay, ito yung Japanese one natin, pang checking lang, pang confirm, saka accurate ito. Yan, magamit natin ito pang checking, pang confirm. Yung parang padsyon. Yan, dito tayo sa ibaba niya. Yan yung parang pansyon. Yan, at saka ito yung parang isang bato na nilak. Okay, at saka may given siya dito na slash. Yan yung elemental marker, dalawa yan. Slash. Yan, slash yan. Talagang inukit talaga siya. Yan. Kasi ito ay wood element. Ito ay given. Kukumpas tayo dito. Punta tayo Jewish 90 degrees. Abakasimot, Jewish. Yan sa tatama. Yan sa spot na yan. Pag dito tayo, kukumpas tayo dito. Yan. Norte 0 degrees or 360 degrees. Matamaan natin itong marker na rectangle type. Okay, parang pansyon yan. At saka naka-wall na yan, naka-wall type. Dito lang yung item natin. And then sa ace, yan, nandyan yung passageway. Yan, passageway. Saka pointer yan, arrow yan, arrow. Yun yung arrow. Then ngayon, kukumpas tayo, mag-orient naman tayo dito sa south. Dito tayo sa tinatayuan yung item. Orient tayo ng 180 degrees south. Yan, 180 degrees. Tamaan natin yung fire element. Yan, fire element yan, matulis. Saka meron siyang arrow. Arrow yan. Yung arrow na yan nagtuturo dito sa passageway, and then travel papunta dito sa spot na to. Ito yung istaka sa 2, 3, 4. So medyo malaki. So nasa medium deposit ito. So ngayon, norte, nandyan yung BBM na yan, and then dun, create dun. Dyan yung isang load natin. So dito yung pangalawang load. So tinatawag na medium or big deposit. So nandun yung small deposit, maliit na load. And then degrees 315 degrees. Yan, 315. Nandun din yung tamaan natin din yung century na puno. Malaki yan. Yan, 3 tao ang magakos, para magakos lang. Century din yung kahoy na yan, puno na yan. So ito lang yung spot ng item. Ngayon, na-detect na ito ng Japanese one. Yan, may isang arrow pa arrow. Dito sila mag-intersection. Ito yung intersection point. So yung Japanese one natin.
Pakita ko lang sa inyo yung detection. Yan, kuha niyo yung kanto. Yan. Yan, yung kanto. Yan. Passageway. So, yan lang yung spot. Ang ganda ng marker. Yung marker na ano, talagang pinaghirapan ng mga Japanese. Tingnan niyo nga yung sit up mga malalaking bato, blasted portion. Saka yan yung Balete tree, century din yan, malaki na yan. So ngayon mga tets, yan lang muna. Then bansay.